So ayun guys, nakuha ko na yung aking plaka. Dito na sa akin bag. Grabe. Mag-alas 2 ako pumunta, then alas 4. Nakakala ko claim lang, pero hindi pala guys. So ayun guys, this time papunta ako ng LTO para i-claim yung aking plate number. Kaso nga lang hindi ko napansin na nagka-problema pala ang aking audio dito, kaya explain ko na lang muna sa inyo kung ano yung process na ginawa ko para mag-set ng appointment sa LTO para makuha ko ang aking plate number, and paano ko nga ba nalaman na meron na akong plate number. So sa mga wala rin plate number dyan at nagtatanong kung meron na silang plate number, ito guys, panoorin yung video na to guys dahil para sa inyo to. So ayun guys, sa wakas after 8 years is nagkaroon na rin ako ng plate number. Only in the Philippines guys, hanep ang LTO, gamit na gamit ang Filipino time. Anyways, paano ko nga ba nalaman na meron ng plate number ang aking motor? So binalita kasi sa sa news na meron na raw plaka yung mga model na 2014 up to 2017, and may kita nga raw yun sa LTO tracker. So yun yung ginamit ko guys. Pumunta agad ako sa website, sinearch ko yung LTO tracker. So ayan, so kayo rin, check nyo rin yun sa inyo guys. So search nyo lang LTO tracker, kasi ayan, makikita nyo na doon, and ganito yung makikita nyo pagka open nyo yung website nila guys. So meron kayong dalawang option dyan kung kung driver's license or plate number. So ayun, ang pinili ko is yung plate number, and then meron na naman kayong dalawang option kung plate number or MV file number. So since ayun nga, wala ngang plate number na nakalagay sa aking ORCR, anyways merong naka-indicate doon. Ang kaso nga lang 6 na numbers. So just a quick reminder guys na hindi yun yung plate number nyo. Ang plate number kasi is combination of letters and numbers. So since puro number lang yung nakalagay or naka-indicate sa may plate number dun sa aking ORCR, is hindi yun yung aking mismong plate number. Ano pa rin yun, parang shortcut ata ng ng MV file number. So ang gagamitin pa rin natin, ang ilalagay pa rin natin kung ganun yung yung nasa ORCR nyo is yung buong MV file number kasama yung buong zeros, yung maraming zeros na yan. So yun, pagkalagay ko ng aking complete MV file number, ayan, ganyan na yung makikita nyo. Kapag ganyan yung lumabas guys, ibig sabihin meron na kayong plaka. Pero kung merong fill upan, sa tingin ko guys wala pa, kasi ganun yun yung mga yung mga nangyari sa mga nakasabayan ko sa LTO guys. Nag-fill up sila, and then may tumawag sa kanila, pero nakakalungkot, pero wala daw silang plaka. Wala yung plaka nila doon sa may LTO. So kapag tingin nyo at kung meron na kayong plaka, meron ulit kayong dalawang option dyan. Kung magsiset kayo ng appointment, which is kayo yung kukuha ng plaka nyo, or ipapadeliver nyo. So paano nyo malalaman kung nasa na yung plaka nyo? Nakalagay rin naman doon guys kung nasaan na yung exact location ng plaka nyo. So yung sa akin is nasa LTO Central. So nag-set na ako ng appointment kasi sa mga tropa ko guys na napalitaan ko na daw sila nagpa-deliver. Ang kaso 2 weeks, 3 weeks, and then wala pa rin daw yung plaka nila. So ayun, naisipan ko na ako na lang yung yung pipick up ng aking plaka sa LTO para hindi na rin matagalan. And kung nagmamadali rin kayo, pwede nyo rin kayo na lang yung pumick up, mas mabilis, lalo na kung malapit lang naman yung location. So ayan, yung LTO Central is malapit-lapit lang naman sa akin, kaya ito, papunta ako doon para kunin na yung plaka. So pag nag-set kayo ng appointment, ito yung mga hihingiin sa inyo na information. Kailangan nyo lang naman ilagay yung name nyo, date of birth, address, tapos picture ng ORCR. Sa tingin ko kailangan nata doon is registered yung motor nyo bago nyo maklaim yung yung plaka nyo. So ayun guys, nakuha ko na yung aking plaka. Dito na sa akin bag. Grabe. Mag-alas 2 ako pumunta, then alas 4. Nakakala ko claim lang, pero hindi pala guys. Ipila ka rin. Head north on East Avenue toward V Lunar Avenue. Guys, marami kasing tao guys. Dahil siguro sa pagkakansela nung bagyo. In
100 meters, So may mga turn pumunta right. dito guys na ano, pagka ano nila sa plaka nila is wala pang nakalagay dun sa LTO tracker. Walang nakalagay pero may finilapan daw sila tapos may tumawag. Pero walang nag-text is wala pa daw sa kanila yun guys. Wala pa daw dito sa LTO Central yung mga plaka Turn nila. left onto East Avenue. Kaya tayo nyo na lang yung text siguro. Pero may tumawag daw sa kanila na meron na daw. So hindi ko alam kung ba't ganun. May tumawag pero wala pa daw dito yung plaka nila. Para hindi kayo mapagod guys, antayin nyo na lang na ano, may lumabas talaga sa LTO tracker na plaka nyo. In 200 meters, turn right onto EDSAN SBC Road. Magulo. Merge onto Epifanio de los Santos Avenue. Magulo yung kanilang Mahalik ano, Highway, process. Signs Highway Pero 26. sabi sa amin after namin. Siya nga pala guys, pagka-punta nyo dito, magpa-photocopy na kayo na kung mag-claim na kayo ng plaka nyo guys ha, mag-ready na kayo ng photocopy ng ORCR tsaka valid ID. So kailangan nila yon. Then after ko na-submit yung mga requirements, sabi sa amin maghintay daw kami sa labas, tatawagin na lang daw yung pangalan. Kaya kaso yung nagtatawag guys nasa loob. So paano namin Continue on maririnig? Asian Highway. Nagkagulo-gulo. Dami namin sa labas kanina pero sa loob pala yung nagtatawag. Yan lang naman, medyo magulo lang naman yun. Na-share ko lang. Pero ayan, buti na lang. 2 oras din yung ginuhol ko. May 2 oras bago ko nakuha yung aking plaka. Akala ko pagkapunta doon i-claim na, hindi pa pala. Kasi hahanapin pa nila yung plaka mo guys. So doon talaga natatagal. Mas okay na rin kahit na naghintay ako ng 2 oras bago ko na-claim yung aking plaka. Sa nga pala guys, no? Yung ibang kasabayan ko doon is umaga pa raw nandun. Alas 9 pa raw ng umaga sila nandun. Mag-aalas 2 na nung dumating ako. Wala pa daw. So buti na lang hapon ako dumating. Kung alas 9 din pala ako dumating doon, alas 2 ko makukuha, di mas matagal ako naghintay. Kaya hapon ako dumating doon, mag-aalas 2. Di ko alam kung alas 2 na or mag-aalas 2. Nakuha ko na siya ng alas 4. So diba? 2 oras lang ako naghintay. Paano yung mga alas 9 pa kanina? Tagal nila naghintay. Tapos na yung problema ko dito sa aking Raider FI. Pero yung mga 2017 model ngayon lang nagkaroon ng plaka. After 8 years nagkaroon na ako ng plaka. So pagdating nyo nga pala sa LTO guys, medyo malilito kayo doon kung saan i-claim yung plaka. So tanong-tanong lang kayo sa guard doon guys. Kailangan nyo muna hanapin yung doon, yung parking lot ng para sa motor. So ang kagandahan, walang bayad, no? Tapos yun, tanongin nyo ulit kung saan na mag-claim ng plaka. Hanapin nyo lang doon yung courier hub. Tapos pag nahanap nyo na yung courier hub, doon na mag-uumpisa doon na mag-uumpisa ang delubyo. Tagal yung maghihintay doon guys. Siguro kagandahan din doon, no? Pumunta ulit kayo doon ng hapon. Ba't walang naka-stay dito? So siguro guys, mas okay kung after lunch din kayo pumunta. Dahil mas konti yung oras ng paghihintay nyo compared sa mga nakasabayan ko kanina. Na umaga pa raw sila nandun, alas 9. Pagdating ko doon ng alas 2, wala pa rin daw yung pa rin daw nila na-receive yung plaka nila. Marami pang umabol kanina, alas 4 may mga dumating pa guys. Siguro pag alas 4, mamadali na lang nila kasi hanggang alas 5 yung LTO. So ayun lang naman guys. Ito na, pauwi na rin ako. Okay na lahat, wala na akong problema dito sa aking ride. So maraming salamat guys kung umabot kayo sa part ng video na to. Sana huwag niyong kalimutang mag-like at pa-subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli guys. Peace out. I know you told your friend you're not okay.